Ito yung mga artificial nest box na kinabit nila for the Visayan Tarik-Tik hornbills. Dahil wala na masyado malalaking puno dito, which is the normal natural nesting sites ng mga Tarik-Tik hornbills. Yung mga rinilis dito, sanay sila dito dahil dito sila pinanganak. Ginagamit na nila yung mga nest boxes nito. Sa 2 buwan na araw-araw na pagtaas ng presyo ng gasolina, umuugong tuloy ang panawagan na humanap ng lokal na mapapupuhanan ng langis. Sa poso na malapit sa Ligawasan Marsh, makikitang umaapoy ang tubig kapag sinisindihan. Posibleng senyalis daw ito ng natural gas seepage na nasa ilalim ng lupa. Ang lawak nitong lugar, siguro yung mga 3 kilometer radius itong area. Ang nakaimbak daw rito, sinasabing maaaring tumugon sa problema natin sa gasolina ngayon. Sa mundo ng mga ibon, hindi madaling bumuo ng pamilya. At mas pinahirap pa dahil kakaunti na lang ang mga puno na kanilang natural na tahanan. Kailangan nilang maghanap ng masisilungan para mabuhay para sa kanilang pamilya. Sa gubat na ito sa Negros Oriental, ang isang babaeng Tarik-Tik hornbill handa na maghanap ng kanyang pagkain. Relax muna sa puno. Palipat-lipat ng sanga. Hanggang sa matunton ang perfect spot. Ini-enjoy niya ang sikat ng araw. Nang biglang may dumating na almusal. Instant food delivery para sa mga ibon. Mahiniwang saging ang inihanda at iniwan sa puno ng caretaker na si Roland. Libre itong ibinibigay sa mga ibon sa Bayawan Nature Reserve. Kasabay niya mag-almusal ang iba pang Tarik-Tik sa pasilidad. Ang lamang niya, malayas ang nakakaikot dito. Ang babaeng hornbill, posibleng makahanap ng kapareha at mangitlog. Pero sa Negros Oriental, nasa 34% na lang ang natitirang kagubatan ayon sa Global Forest Watch. May natitira pa bang pugad para sa kanila? Ang matataas na dipterocarp na puno inaabot ng 50 hanggang 80 taon bago maging matayog. Ito ang mga punong kadalasang pinipili ng mga Tarik-Tik na ginagawang nesting site. Pero dahil iilan na lang ito, ang mga researcher mula sa Talarak Foundation gaya ni Justin, tinutulungan ang mga Tarik-Tik sa pamamagitan ng paggawa ng artificial na pugad. Ito yung mga artificial nest box na kinabit nila for the Visayan Tarik-Tik hornbills. Dahil wala na masyado malalaking puno dito, which is the normal natural nesting sites ng mga Tarik-Tik hornbills. Yung mga wild ones, they won't use this one, yung mga artificial ones. Pero yung mga rinilis dito, sanay sila dito dahil dito sila pinanganak. Ginagamit na nila yung mga nest boxes nito. Successful itong paggamit nila ng mga nest box na ito. Made of natural materials. Si Penelope ay isang babaeng Visayan Tarik-Tik hornbill. Dati siyang inaalagaan ng Talarak Foundation Incorporated, captive born o sa pasilidad pinanganak si Penelope. Handang-handa na siyang bumalik sa kagubatan.
kaya pinakawalan siya noong June 2021 sa Danapa Nature Reserve. Sa kuha ng talarak, makikitang bahagyang nakalabas ang tuka ni Penelope. Mukhang may inaantay siya. Hanggang sa hinatiran ng pagkain ng isang lalaking tariktik. Inaabot niya ito sa pamamagitan ng kanyang tuka sa maliit na butas ng puno. Sa loob ng 2 buwan, ito ang magiging routine o paulit-ulit na gagawin ng mag-asawang tariktik. Hanggang sa mapisa ang itlog ni Penelope. Gawa sa plastic ang artipisyal na pugad. Parang diamond. Tapos pag pumapasok yung mga nagbe-breed na tarictic hornbills dyan, sinisil nila yan ng putik. Parang muso na lang ang lalabas dyan. At yung male, tiran siya ng pagkain until mag-hatch yung mga sisiw. So, imagine kung mabaril yung male, you're not just killing one bird, you're killing the mother and the chicks kung meron ng sisiw. So, napaka-importante na maprotektahan talaga itong mga ibon na ito. Pero ang pugad, hindi basta-basta ginagamit ng mga wild tarictic hornbill. Sa obserbasyon at pag-aaral ni na Justin, tanging ang mga nirelease o pinakawalan nilang ibon ang pamilyar at nakakilala sa pugad, kaya sila rin ang gumagamit nito. Yun si Penelope. Yun yung kwento sa akin na sila yung first pair ng mga Visayan tarictic hornbills na rinilis dito sa Bayawan Nature Reserve. Kasamang pinakawalan noon si Rudy, ang dating partner ni Penelope. Pero isang araw, inatake si Rudy ng isang predator. At naiwan si Penelope mag-isa. Nakakalungkot man, ganito talaga minsan ang buhay sa wild. Pero hindi nagtagal, nakahanap muli ng bagong partner si Penelope. Hindi lang tarictic ang naghahanap ng matitirahan, pati ang mga blue-nape parrots o pikoy. Sa itaas ng puno, nagkakagulo ang mga pikoy. May dalawang nagkakaalitan. Nag-aagawan sa pwesto ng sanga. Hanggang sa nagpaubaya ang isa. This is one of my favorite places in the reserve because meron din mga pamilya ng mga blue-nape parrots dito na hindi ka bibigoin dahil parati silang nandyan. Ang mga ibong ito, kadalasang biktima ng poaching dahil sa nakakatawa nilang gawi. The funny gestures, kaya gustong-gusto na gawing pet sila dahil one is they can mimic, ibig sabihin kaya nilang gayahin yung salita ng tao, at saka yung kanilang mga antics, funny antics, kaya nilang magsirko-sirko na nagugustuhan ng mga tao. Ang 13 artificial nest ng talarak nakapagtala ng 6 na pamilya ng ibon na dito pansamantalang tumira. Ito ba'y ginagawa na sa ibang bansa na naglalagay sila ng mga artificial nest boxes for some species of birds? Yes po, Doc. Yung nest boxes are not a new thing in the conservation scene. So, usually nest boxes are used kapag walang sufficient na nesting sites in an area or to boost the number of nesting sites for a certain species. So, we use nest boxes in this case kasi yung gubat sa Bayawan Nature Reserve is very young. Ang bawat artificial nest na masinsing binuo at inilagay ng talarak, malaking tulong
para mailigtas ang mga ibong nanganganib ng maubos sa wild. Justin, congratulations sa effort nyo. Ang artipisyal na pugad ay hindi kapalit ng kanilang totoong tirahan. Matinding sakripisyo ito para sa mga kritikal na ibon na bumubuo ng kanilang pamilya. Isa itong paalala at panawagan na kailangan ng aksyon para buhayin ang nanganganib ng kagubatan. Isang malawak na latian sa Mindanao na mula sa langit. Tahimik at payapa. Ang lawak nitong lugar, siguro yung mga 3 kilometer radius itong area. Pero sa loob ng ilang minuto, nagiging buhay na buhay ang tanawin. Iba't ibang mga ibon ang sabay-sabay na lumilipad. At sa mga liblib na sulok, may mga nilalang na bihira nang makita. Hindi ko na-expect kasi pag sinabi mo marsh, parang mga bakawan, usually yung mga nakikita natin, is full of water lilies. Some migratory birds, they're still here. Ito ang Ligawasan Marsh. Isa sa pinakamayabong na ecosystem sa Pilipinas. Pero sa ilalim ng buhay na ito, may isang yaman na matagal nang pinagtatalunan. Langis. Ang nakaimbak daw dito, tinatayang bilyong-bilyong bariles ng crudo at trilyong cubic feet ng natural gas na sinasabing maaaring tumugon sa problema natin sa gasolina ngayon. Matatagpuan sa South Central Mindanao ang Ligawasan Marsh. Sumasaklaw ito sa 3 mga probinsya, ang Sultan Kudarat, Maguindanao at Cotabato. Isa ito sa pinakamalaking swamp at marsh area sa bansa na may lawak na aabot sa 288,000 hektarya. Ang Ligawasan ay tahanan ng maraming samot-saring buhay. Bahagi na rito yung mga tinatawag nating avifauna o yung mga ibon. At dalawang klase ito, no? Yung meron mga resident birds, isabin sa buong taon nandun sila. Meron din tayong mga migratory birds na nagpapahinga sa Ligawasan Marsh. Bukod sa mga ibon, nandun din yung ibang mga halaman, mga hayop. Siya si Jerome Montemayor, eksperto sa mga peatland at direktor ng ASEAN Center for Biodiversity. Bukod sa pagiging tahanan ng iba't ibang hayop at halaman, ang Ligawasan Marsh ay isa ring malawak na peatland ecosystem. Sinisip-sip niya yung carbon at ito ay kanyang itinatabi para hindi na ito humalo doon sa mga greenhouse gases na nasa atmosphere na nagiging sanhi naman ng climate crisis. Ang Ligawasan Marsh, buhay na ecosystem. Hindi lamang para sa mga hayop, kundi para na rin sa mga tao. Yung mga tao naman, yung mga communities na nakatira dito sa Ligawasan Marsh, dito sila nagpupunta para maglagay ng mga pae na kagaya nito para manguha ng isda. Tilapia yung kinukuha nila at saka yung tarok. Ito yung tarok na sinasabi. Tama ba? Tsaka tilapia, which is yung talagang kinukuha nila dito, ina-harvest nila dito. Sa 2 buwan na araw-araw na pagtaas ng presyo ng gasolina, hindi natatapos ang pag-aray ng mga tsuper, ng mga commuter, at ng mga taong sa langis umaasa sa pangkabuhayan. Umuugong tuloy ang panawagan na humanap ng lokal na mapapukuhanan ng langis. Dahil dito, muling nabubuhay ang interes para sa sinasabing langis na nakatago raw sa ilalim ng Ligawasan Marsh. Hindi na bago ang ideyang ito. Mula 1916 hanggang 1996, pasulpot-sulpot ang mga paunang pag-aaral sa oil and gas sa tinatawag na Cotabato Basin, kung saan sakop din ang Ligawasan Marsh. May nakita po tayong gas, natural gas, kaya lang po hindi po siya commercial at that time. Kaya hindi po tayo nakapagpatuloy pa ng ating exploration dun sa area. Yung natural gas, yun po yung ginagamit natin para sa power generation. Noong 1997,
Idineklara ng DOE na no man's land o sarado para sa mga tao ang Cotabato Basin dahil sa problema ng seguridad ng lugar. Sa pagpapatuloy na makahanap ng gas at oil sa mga lugar sa Mindanao, taong 2022, nang magpirmahan ang gobyerno at kumpanya ng SK Ligawasan Oil and Gas Corporation para muling pag-aralan at hukayin ang Cotabato Basin. Hindi pa sila naka-drill ngayon kasi may mga challenges pa, yung mga pag-import ng gamit. Meron pa rin pong issues dati sa mga permits sa LGUs. Kabilang rin sa nangangasiwa sa posibleng oil and gas exploration sa Cotabato Basin, partikular na sa North Cotabato at Sultan Kudarat. Ang Ministry of Environment and Natural Resources and Energy o MENRE ng BARMM. Itong Ligawasan area or we call it specifically Cotabato Basin. Naipabid namin ito in the BARM bid round. Kasali siya sa mga pinabid namin for service contract application. Basically po parang binibigyan natin sila ng rights na mag-explore ng ating energy resources at i-develop and i-utilize. Sa poso na malapit sa Ligawasan Marsh, makikitang umaapoy ang tubig kapag sinisindihan. Posibleng senyales daw ito ng natural gas seepage na nasa ilalim ng lupa. Meron namang estimate. Di ba natin ma-declared na reserve kasi nga kulang pa silang study. So oil naman, yung undiscovered, estimate ay about 70 to 2,443 million barrels of oil. Yan yung estimate. Dahil parte ng Cotabato Basin ang Ligawasan Marsh, may pangamba ang ilang grupo sa posibleng epekto nito sa latian. Nakatakot nating mangyari ay ang destruction ng wetland, ng Ligawasan Marsh. Ngayon, meron na nga tayong mga impacts na kailangan manage. Pollution, Tapos kung meron pa tayong exploration in terms of oil or gas, matadagdag ng cause or reason for degradation of the wetlands. Isa rin ang Ligawasan Marsh sa mga nagsisilbing natural flood basin ng Mindanao. Kung mabala ang ecosystem na ito, maaari rin daw magbago ang natural na daluyan ng tubig sa rehiyon. At posibleng maapektuhan ang mga nanganganib na species gaya ng Philippine crocodile. Connotation po na laging i-connect yung Ligawasan sa Cotabato na exploration. Hindi po yun totoo kasi inilabas po natin yung area dun sa protected area. So wala po mangyayari na exploration dun sa Ligawasan Marsh. Meron na kaming predetermined areas. Yun yung area na may mga potential. Tinanggal na namin doon yung bird sanctuary, yung sa Ligawasan Marsh. We make sure na sumusunod sa international standards yung mga potential contractors natin. And lahat ng mga policies ng ating environment is i-make sure din natin na nasusunod. Mahalaga ang pagbabalanse ng pag-unlad at pangangalaga sa kalikasan. Sa isang banda, may langis na posibleng makatulong sa ekonomiya ng bansa. Sa kabilang banda, ay isang natatanging latian na sumusustento sa buhay ng kalikasan at mga tao ang maaaring manganib. May sentimiento rin ang mga taong matagal nang umaasa sa Ligawasan Marsh. Ano rin kayo mahong kagasalina, na mana kaya taninena na di kayo wakapansyari. Dar, kuya ka? Sa kasalukuyang krisis ng langis, walang iisang solusyon. Pero dapat, wala ring nababaliwala mula sa mga tao, hayop at kalikasan. Kailangang pag-aralan muna. Sa ngayon, hindi namin gusto na magkaroon ng exploration. Ang kailangan natin ngayon ay i-promote natin yung renewable energy. Kailangan din natin mag-invest sa public transport. Nagkakaroon po tayo ng tinatawag na area clearance bago tayo mag-award ng kahit anong service contract para po masigurado natin na ang ating mga activities, lalo sa exploration, ay hindi makaka-apekto ng mga protected areas natin. So marami tayong iba pang resources na hindi pa nabibigyan ng pagkakataon para makapag-produce ng enerhiya na hindi nakakasira sa kalikasan.
Habang patuloy ang debate sa langis ng ligawasan, patuloy din ang buhay sa latian. Ang mga ibon, dumadating at umaalis. Ang mga isda, patuloy na lumalangoy. At ang mga nilalang na matagal nang naninirahan dito, umaasa na manatili ang kanilang tahanan. Dahil para sa kanila, ang Ligawasan Marsh ay hindi lang yaman ng kalikasan. Ito ang kanilang buhay. Ako si Doc Fritz Resio. Ako si Doc Nielsen Donato, Born to be Wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.